Kabanata 2861. Kadagdag na panggigipit mula sa punong nayon. Ang Killer Wolf at Tyler. Natagpuan ni Carter at Erebus ang kanilang sarili sa isang dahado. Gayunpaman, bilang mga makaranasang mandirigma, napanatili nila ang isang mataas na kamay sa Soul Wolf at sa iba pa. Samantala, ipinagpatuloy ni Quinlan ang pangangibabaw kay T.S. Si Quinlan, ang tao ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod sa T.S. Island, ay dating malapit sa King of Dragons at marami siyang natutunan mula sa lalaki na nasa ilalim lamang ng kapangyarihan sa huli. Hindi siya matatalo kung hindi dahil sa kataksilan ni T.S. Ngayon, tapagsalakay ni Quinlan, si T.S. ay paulit-ulit na nasa pintuan ng kamatayan. At siya ay naparalisa sa takot at pagkabalisa. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Mamamatay ako. Anong gagawin ko? Dapat ba akong humingi ng tulong sa mga primordial beast? No way. Binugbog sila ng King of Dragons. Walang paraan na matutulungan nila ako ngayon. Habang tumatakbo ang isip niya, bumaling ang tingin ni T.S. kay Lacey. Lacey, tama. Kailangan ko siyang lapitan. Pagkatapos, napagtanto ni T.S. na si Lacey ay isang purong dugong inapo ng mga Diyos. At mayroon siyang pahiwatig na maaaring nagmula pa siya sa sinaunang emperador ng mga Diyos. Kung maaari niyang ubusin ang isang patak lamang ng kanyang dugo, ito ay lubos na magpapalakas sa kanyang lakas. Itinuring ni T.S. na maaari niyang bahagyang makuha ang lakas ng sinaunang emperador ng mga Diyos. Noong panahong iyon, hindi lamang ang mababang Quinlan ang kailangang yumuko sa kanya. Ngunit maging ang hari ng mga dragon ay kailangang magpatira pa sa harap ni T.S. Pinuno ng kaisipang ito si T.S. ng pananabik. Sa galit, itinulak niya si Quinlan palabas at sinugod si Lacey. Nagulat si Pangolin at Anteater at agad na lumapit sa kanyang pagtatanggol. Kung ang babae ay nawala ng isang hibla ng buhok, pinatay na sila ni Dexter. Mamatay. Sumigaw si T.S. Naglulunsad ng mga pag-atake sa Pangolin at Anteater. Dalawang bola ng enerhiya ang sumabog sa kanilang dalawa, na nagpalipad sa dalawang primordial beast sa isang projectile. Dahil ang kanilang mga spirit pill ay inagaw na ng King of Dragons. Natural na hindi sila makakalaban ni T.S. bilang isang mortal na walang kasanayan sa pakikipaglaban. Madaling nahuli si Lacey. Tumahimik ka, o papatayin kita. Hinawakan ni T.S. ang babae sa kanyang leeg at binyantaan ito ng masama sa mukha nito. Sa sobrang takot, nauutol na sabi ni Lacey, "Di huwag mo akong patayin. Please don't kill me," na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Nagbabala si T.S. "Gawin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong mamatay." Pumayag naman agad si Lacey sa hinihingi niya. Napansin ni Dexter, tagulo ng sarili niyang laban. Nanadakip si Lacey. Naalarma. Tinaboy niya ang kanyang mga kaaway at sumugod sa babae. T.S., kung maglakas loob kang saktan kahit isang hibla ng buhok kay Lacey, papatayin ko ang bawat miyembro ng pamilya mo. Umungol si Dexter. T.S. broke into an evil chortle and said, "Don't worry. I won't hurt her hair. I just want some of her blood." Pagkatapos ay bumaling siya kay Lacey. Hinihingi, "Ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong dugo." Naguguluhang tanong ng babae. "Dugo? Ano ang gusto mo sa dugo ko?" "Kwitiyakan. Bigyan mo ako ng dugo mo. Puputulan ko yung ulo mo kapag nag-spout ka ng kalokohan." Tigaw ng galit na si T.S. "But I can't give you my blood yet. My period is not until the 15th of this month. How can I give you my blood then?" Tanong ni Lacey. Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Galit na galit si T.S. "Dugo sa katawan mo ang tinutukoy ko. Hindi ang period blood mo. Paano ka pa kukuha ng dugo sa akin?" Patuloy na tanong ni Lacey. Pagkatapos, napagtanto ni T.S. na si Lacey ay isang mortal lamang at hindi napapansin kung hanggang saan pupunta ang mga mandirigma upang makamit ang kanilang mga kakayahan. Kapag sinabi kong dugo, ang ibig kong sabihin ay ang dugo ng kaluluwa mo. Ngayon ay gamitin mo ang lahat ng iyong lakas at pindutin ang iyong sarili sa kaliwang dibdib upang pilitin ang iyong dugo ng kaluluwa. Kung hindi mo magagawa iyon,
Sisipsipin ko ang iyong buong katawan na tuyo para makuha sila. Pagbabante ni T.S. Dahil sa takot, tinabi ni Dexter. T.S. How dare you? Napahagulgol si T.S. Well, subukan mo ako. Halika. Kumilos ka. Lacey. Hindi. Kabanata 2862. Habang tumitindi ang tensyon sa pagkakahawak ni T.S., nahihirapang huminga si Lacey. Dexter, iligtas mo ako. Please. Nagngangalit na mga ngipin. Hiniling ni Dexter. T.S., bitawan mo siya. Gusto mo ng soul blood. I can give you mine. Pasensya na. Nakangusong sabi ni T.S. Your soul blood is too foul for my liking. I don't need it. Umarap siya kay Lacey at sinabing, gusto ko sayo. Dahil sa sobrang takot, umayag na lang si Lacey. Okay. Ibibigay ko sayo. Tinubukan ni Dexter na makialam. Ngunit huli na ang lahat. Tinampal ng malakas ni Lacey ang kanyang dibdib. Pagkatapos, isang kakaibang kababalaghan ang naganap. Sa halip na ibuga ang dugo ng kaluluwa. Ang figure ni Lacey ay nagsimulang mag-alinlangan at mag-iba-iba. Ang kanyang mga tampok ay nagbabago at nagbabago. Kamukha niya si Quinlan. Nagulat, mabilis na napagtanto ni T.S. ang nangyayari. The Asterisk Man Eat. Nagmura siya at sinubukang makatakas. Ngunit huli na ang lahat. Pagtalikod niya ay biglang sumabog si Lacey sa sobrang lakas. Ang kapangyarihan ng kanyang pagpapasabog sa sarili ay katumbas ng pagsira sa sarili ng isang Celestial Class Warrior. Si T.S., na nahuli sa blast radius, ay agad na nabawasan sa isang madugong pool. Maging ang malalayong figure ni na Dexter at Quinlan ay naramdaman ang malakas na shockwave. Kapansin-pansin din ang panginginig ng panangga ng hari ng dragon. Sa sandali ng pagsira sa sarili ni Lacey. Parang nadudurog ang puso ni Dexter. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi, dahil napagtanto niyang may mali. Nang mag-alinlangan ang figure ni Lacey, taglit na napalitan ng mukha ni Quinlan ang kanyang mukha. Bukod dito, ang kanyang pag-uugali kapag banihag ni T.S. ay ganap na hindi katulad niya. Ang tunay na Lacey ay hindi kailanman magiging walang muwang mag-isip na si T.S. ay humihingi ng kanyang dugo sa regla. Lalo na ang panunokso sa lalaki na may biro. Baka hindi si Lacey ang totoong Lacey. Kung ganon, nasaan ang totoong Lacey? The Asterisk Man Impostor. Boses ni T.S. Boom sa itaas. Nagulat ang lahat. Hindi ba tuluyang napawi si T.S.? Paanong buhay pa siya? Tumangala sila upang makita ang isang semi-transparent na figure ni T.S. na umaaligid sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na galit. Biglang naintindihan ng karamihan. Maaaring nawasak ang pisikal na katawan ni T.S. Ngunit ang kanyang espiritu, kahit na malubhang nasugatan, ay buo. Tinaman ng tingin ni T.S. si Quinlan. The Asterisk Man Eat. The Asterisk Man Eat. That was not Lacey Hinton. It was your avatar. You're a despicable man, resorting to such deceitful trickery. That was dishonorable and beneath contempt. Napatawa na lang si Quinlan at sinabing, T.S., sa lahat ng tao sa buong mundo, ikaw lang ang walang karapatang paratangan ako niyan. Hindi ba't ikaw ang nagtambangan sa akin ng avatar ng isang sinaunang Diyos? Kung maaari kang gumamit ng avatar para tambangan ako, bakit hindi ko magawa sa iyo? Natigilan si T.S. Noon ay napagtanto ni Dexter at ng iba pa na si Quinlan ay pinalitan ng avatar ni Quinlan. Ang lalaki ay talagang ginaya si Lacey. Si Quinlan ay talagang nagsusumikap na harapin si T.S. Kaya't pinasabog pa niya ang isa sa kanyang mga avatar upang pabagsakin si T.S. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan. Dahil si T.S. ay nawala ng higit pa sa isang avatar. Ngayon, si T.S. ay tila nakabitin sa isang sinulid at nasa bingit ng pagbagsak anumang oras. Gayunpaman, nanatiling misteryo ang kinaroroonan ng totoong Lacey. Tumingin si Dexter kay Quinlan at nagtanong, Quinlan, nasaan ang totoong Lacey? Bahagyang napangiti ang huli. Gusto mo bang malaman? Of course. Putol ni Dexter. Sige. Easy. Tapusin mo na lang ang master-disciple relationship natin.
At sasabihin ko sa'yo, sabi ni Quinlan. Tapusin ang relasyon nating master-disciple. Natigilan si Thies, habang si Carter at Erebus ay mukhang naguguluhan din. Gayunpaman, lalong madaling panahon na pagtanto sa kanila. Siguradong naging alagad ni Dexter si Quinlan para masabi niya ito. Nagsimulang tumawa ng malakas si Thies. The man revered as the most powerful man in Thies Island. And you've actually honored Dexter as your master. Haha. Hindi ka ba nag-aalala na pagtawanan ka ng iba? Ang habang buhay mong marangal na reputasyon ay masisira ng tuluyan. Quinlan. Haha. Kabanata 2863. Habang pinapanood si Thies na tumatawa na hindi na siya makahinga. Namula si Quinlan sa galit. Humihingi ka ng kamatayan. Ngayon, tiyak na papatayin kita. Pagkasabi noon ay kinasuhan niya si Thies. Samantala, alam ni Thies na hindi siya katugma ni Quinlan at tumalikod upang tumakas. Tinubukan niyang lusutan ang hadlang na nilikha ng clone ng King of Dragons. Ngunit masyadong malakas ang hadlang. Kahit anong pilit ni Thies, hindi niya maigalaw ang harang kahit kaunti. Darn it, anong gagawin ko? Hindi ako makalusot, parang kamatayan lang ang hinihintay ko ngayon. Habang umiiwas si Thies sa pagtugis ni Quinlan, naghanap siya ng mga mahihinang lugar sa barrier. Maging si Thies ay napilitang umatras sa harap ng pagtugis ni Quinlan. Dahil dito, si Carter, Erebus, at ang mga primordial beast ay walang balak na makipaglaban din. Nagkalat sila at sinubukang tumakas. Nako, sila rin, ay hindi makalabas sa hadlang na nilikha ng clone ng King of Dragons. Isang matunog na dagandong ang pinakawalan ni Thies, na nag-utos sa kanyang mga nasasakupan. Sumunod kayo sa aking pangunguna. Ilabas ang aming pinakamakapangyarihang mga pag-atake. At ating basagin ang harang na ito. Tumanggi akong maniwala na ito ay hindi malalampasan. 1-2. Bago pa man niya mabigkas ang salitang 3. Mabilis siyang naabutan ni Quinlan at naghatid ng isang malakas na suntok sa kanyang likod. Tumagos ang kamao ni Quinlan sa katawan ni Thies. Dahilan para mapasigaw siya sa matinding paghihirap nang bumagsak siya sa lupa. Unti-unting nagiging transparent ang kanyang anyo. Sa kabila ng matinding sakit, ipinatawag ni Thies ang kanyang pasya at sumigaw. 3. Atake. Boom! 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 Siya at ang kanyang mga kasama ay naglunsad ng kani-kanilang pag-atake. Nabinomba ang clone ng King of Dragons. Natukso si Dexter at ang iba pa na makialam. Ngunit pinadalhan sila ng hari ng dragons ng mensahe. Nagpapayo, huwag silang pigilan. Hayaan silang maubos ang kanilang lakas. Mas madaling magnakaw ng spirit pill kung ganoon. Ang King of Dragons ay nakapatay ng 10 primordial beast ilang sandali ang nakalipas. Ngunit nakakuha lamang ito ng 5 spirit pill bilang resulta. Kasamaang palad. Ang natitirang mga spirit pill ay nawasak kasama ng pagsira sa sarili ng mga primordial beast. Na hindi nag-iiwan ng pagkakataong mailigtas ang mga ito. Kaya, kailangan ng King of Dragons na ubusin ang kapangyarihan ng mga primordial beast para hindi sila magkaroon ng kakayahan na sirain ang sarili at mas madaling makuha nito ang mga spirit pills. Si Dexter at ang iba pa ay namangha sa matinding lakas ng King of Dragons. Ito ay isa lamang clone nito. Ngunit buong tapang nitong pinahintulutan ang napakaraming makapangyarihang nilalang na salakayin ito. Hindi nila maisip ang lawak ng tunay na kapangyarihan nito. Thies at ang primordial beasts. Naglunsad ng magkasanib na pag-atake sa hadlang ng King of Dragons. Nagawa nilang gumawa ng maraming bitek na malagagamba sa barrier. Ngunit mabilis na gumaling ang mga iyon. Ang kanilang bilis ng pag-atake ay mas mababa kaysa sa kakayahan ng hadlang na muling makabuo. Si Thies at ang kanyang mga kasamahan ay nakadama ng kawalan ng pag-asa na gumagapang sa kanilang napagtanto na malamang na hindi sila makakatakas sa kamatayan. Ang hadlang na nabuo ng isa sa clone ng King of Dragons ay sapat na malakas upang bitag at patayin sila. King of Dragons. Ang mukha nito ay may nakaukit na malamig at nananakot na ekspresyon. Ay hinarap ang natitirang primordial beast na may nakakapangilabot na tono. Ipinapayo ko sa iyo na huwag makipagpunyagi ng walang kabuluhan. Sa totoo lang,
Kung hindi dahil sa mga spirit pills mo. Matagal ko na kayong pinatay. Nagpatuloy ito. Ngayon, mas mabuti kung kusang loob mong ayalay ang iyong mga spirit pill. Gagawin kong mabilis at walang sakit ang iyong pagkamatay. How delusional. Ang mga primordial na hayop ay pawang mga hari sa mga hayop. Na namumuno sa hindi mabilang na mga nilalang. Paano sila madaling yumukod sa mga tao? Bigla na lang. Iminungkahi ni Theus, King of Dragons. How about we make a deal? Napatingin si King of Dragons kay Theus. Oh, deal. Pakinggan natin. Tinulyapan ng huli ang mga primordial beast. Na nagpapakita ng kaguluhang ekspresyon. Nakita ito ng King of Dragons at nagkomento. Ano ang problema? Nagdudulot ba ito sa iyo ng labis na kalungkutan? Kalimutan mo na iyon. Mabilis na sinabi ni Theus. Hari ng mga dragon. Iaalok ko sa iyo ang mga spirit pills mula sa mga primordial beast na ito kapalit ng pagligtas sa aking buhay. Kung hindi, kung pilit mong inumin ang mga ito, makakakuha ka ng kalahati ng mga spirit pill at magdurusa ng matinding pagkalugi. At saka, wala kang mapapala sa pagpatay sa akin. Mas mabuting magpalat ka ng ilang spirit pill. Hindi ba? Ang mga primordial beast ay nagalit. Tinumpa nila si Theus, na nagsasabing, Theus, kasuklam-suklam na taksil. Handa ka bang ibenta kami para iligtas ang sarili mo? Maniwala ka man o hindi, papatayin ka namin ngayon din. Sa tingin mo ba ay kusang loob naming iaalay ang aming mga spirit pills? Ito ay wishful thinking. Ibaba ka namin bago kami mamatay. Ang mga primordial beast ay tunay na nagalit. Dumating sila upang tulungan si Theus. Ngunit ngayong nasa panganib sila. Sa halip na magbigay ng kamay. Handa siyang isakripisyo ang mga ito para sa kanyang sariling buhay. Ito ay isang hari ng mga dragon. Gayunpaman, naging interesado at tumawa, na nagsasabing, Theus, ang mga primordial beast na ito ay hindi makikinig sa iyo at hindi kusang mag-aalok ng kanilang mga spirit pill. Paano kita mapagkakatiwalaan? Kabanata 2864. Tinabi ni Theus, sa totoo lang, may kontrol ako sa isang bahagi ng mga natural na batas sa isla ng Theus. Nagkataon na kaya kung kontrolin ang mga primordial beast na ito gamit ang mga batas na iyon. Sa pamamagitan nito, maaari ko silang automatikong mag-alok ng kanilang mga spirit pill. Ngumiti ang King of Dragons at sinabing, may katuturan iyon. Ano sa palagay mo, mga primordial beast? Ang mga primordial beast ay nagpatuloy na sampain si Theus ng mas mabangis. Theus, ikaw ay walang utang na loob at walang hiya. Scoundrel! Kung hindi ka papatayin ng King of Dragons, gagawin namin. King of Dragons, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Hindi niya tayo kayang kontrolin. Hari ng mga dragon. Kung kusang loob naming ialok ang aming mga spirit pill, ililigtas mo ba ang aming mga buhay? We'll offer our spirit pills and promise to help you kill Theus and his loyal followers. How about that? Tumawa ang King of Dragons. Ito ang sitwasyon kung saan nasiyahan ang karamihan sa mga kaaway na nakikipaglaban sa kanilang sarili. Madali nitong mapupunas ang mga ito at makuha ang mga spirit pill mamaya. Tinabi ng King of Dragons sa grupo ng mga primordial beast. To be honest, bilang kapwa spirit beast, mas gusto kong magtiwala sa inyong lahat. Well, kung ganoon, ihandog muna sa akin ang inyong mga spirit pills. At pagkatapos ay tayo haharapin ko ang mga tauhan ni Theus. I can also spare your lives. Ang primordial beast ay nagsumamo. Hari ng mga dragon. Kung wala ang mga spirit pill, tayo ay magiging walang halaga. Hindi natin magagawang patayin si Theus. Sa halip, patayin muna natin si Theus. At pagkatapos ay kusang loob nating ialok ang mga spirit pills. Nagtanong ang King of Dragons. Paano kung patayin mo si Theus ngunit tumanggi kang mag-alok ng mga spirit pill sa akin pagkatapos nito? Hindi pwede. Sumagot ang mga primordial beast. Hindi kami gagawa ng ganoong taksil na gawa. Ang aming angkan ay palaging mapagkakatiwalaan. Tinabi ng King of Dragons. Hindi, ito ay masyadong mapanganib.
Ang mga salita lamang ay hindi sapat para magtiwala ako sa iyo. Sa wakas, ang mga primordial beast ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagsabi. Hari ng mga dragon, kung talagang hindi mo kami mapagkakatiwalaan, kung gayon ay handa kaming pumirma ng isang kasunduan sa master servant sa iyo. Kami ay magiging iyong mga lingkod. At susundin namin ang bawat utos mo. Ang hari ng mga dragon ay nag-isip sandali at pagkatapos ay tiyak na tumango. Magaling. Sa katotohanan, ang hari ng mga dragon ay walang intensyon na tanggapin ang mga nilalang na ito bilang mga tagapaglingkod nito. Ang layunin nito ay kunin ang kanilang buhay. Nang maglaon, uutusan nito ang mga primordial beast na kusang loob na mag-alok ng kanilang mga spirit pill at pagkatapos ay babalik upang lipulin ang kanilang sariling angkan upang maalis ang mga banta sa hinaharap. Sa pagkakaroon ng kasunduan ng Panginoon lingkod, wala silang magagawa kundi sumunod. Hindi nagtagal. Naghanda ang King of Dragons ng ilang kopya ng kasunduan para lagdaan ng mga primordial beast. Nagpanik si Theus at sumigaw sa mga primordial beast. Tumigil. Huwag pumirma ng anuman. Mga tanga, nagtitiwala ba talaga kayo sa King of Dragons? Isipin ninyong mabuti kung paano ninyo hinarap ang King of Dragons noon. Kinuha ninyo ang buto ng apoy nito at sinira ang mga ito. Pisikal na katawan. Pagpapatuloy niya, ang hari ng mga dragon ay kilala sa paghihiganti. Ngayong nagbalik na ito bilang isang pinuno. Sa tingin mo ba hahayaan ka nitong magpatuloy na mabuhay sa halaga ng pagiging lingkod nito? Imposible lang iyon. Mga tanga. Sa wakas, ipinahayag ni Theus, gusto ka munang kontrolin ng King of Dragons at pagkatapos ay patayin ka. Baka utusan ka pa nitong lipulin ang sarili mong angkan. Ang mga primordial beast ay nag-atubili ng pipirmahan na nila ang Master Servant Agreement. Sa katunayan, pamilyar sila sa mga pamamaraan ng King of Dragons. Ito ay maliit at walang humpay na hinabol sila kahit na kailangan itong gumamit ng maraming pagsisikap upang gawin ito. Hindi lang sila nito pakakawalan. Pinagtaksilan nila ang hari ng mga dragon noong nakaraan sa pamamagitan ng pag-agaw sa binhi ng apoy at pagsira sa pisikal na katawan nito. Hahayaan ba nitong mabuhay sila ngayon? Ang posibilidad ay napakaliit. Biglang tumawa si King of Dragons. Sa tingin ko tama si Theus tungkol sa isang bagay. Kayo ay talagang isang grupo ng mga tanga. Ano ang problema? Kayo ang lahat ng mga makapangyarihang pinuno ng mga halimaw. At hindi mo man lang matukoy ito. Sa tingin mo ba ako, hari ng mga dragon, am someone who breaks his word? Since I promised to save your lives, hindi kita sasaktan. Naisip ng mga primordial na hayop sa kanilang sarili. Ikaw, hari ng mga dragon, ay tiyak na isang taong sumisira sa salita nito. Nagsabi ka ng hindi mabilang na kasinungalingan para patayin ang iyong mga kaaway. Hindi talaga natin mapagkakatiwalaan ang King of Dragons. Kabanata 2865. Sa sandaling iyon, natagpuan ng mga primordial beast ang kanilang sarili sa isang dilema. Nagbanta ang King of Dragons. Darn it, I'm giving you a chance. Pero balak mong tumanggi. Pinipilit mo ba akong ilabas ang galit ko? Mayroon kang 10 segundo upang isaalang-alang. Kung hindi ka pumirma, kikilos ako. Dagendong. Ang King of Dragons ay nagpakawala ng galit na puno ng hanggaring pagpatay. Ang mga sinaunang hayop ay nanginginig sa takot mula sa bangis. Hindi tayo dapat pumirma. Malakas na sumigaw si Theus. Kung pumirma ka, uutusan ka ng King of Dragons na lipulin ang sarili mong uri. Magiging makasalanan ka ng walang hanggan ng iyong angkan. Ang mga salita ni Theus ay nagdala ng ilang kahulugan sa mga sinaunang hayop. Napakatotoo ng posibilidad na binanggit niya. Mas gugustuhin pa nilang mamatay ngayon kaysa makipagsapalaran. Kung talagang pipilitin sila ng King of Dragons na patayin ang sarili nilang kamag-anak, mapapahamak sila. Darn it, kinasuhan ng King of Dragons ang mga primordial beast. Sumisigaw. Kung ganoon, pagbibigyan ko ang iyong hiling at kukunin ko ang iyong buhay. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling iyon, ang lupa ay biglang nanginig at yumanig ng malakas. Ang kaguluhan ay napakalaki. Sa isang kisap mata,
Isang malaking bitek ang bumukas sa lupa, na kumalat sa magkabilang panig ng Thias Island. Ang mga puno sa paligid ng bitek ay gumuho, at ang mabatong burol sa mga gilid nito ay lumubog dito. Napuno ng alikabok ang hangin. Ang mga labi ay lumipad kung saan-saan. At maging ang magma ay sumabog. Isa itong eksenang nagpapaalala sa araw ng katapusan. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagulat sa lahat, na iniwan silang nanginginig. Anong nangyayari? Ang Thias Island ba ay nakakaranas ng lindol? Paano makakaranas ng lindol na ganito kalakas ang Thias Island? Ang isang lindol na ganito kalakas ay magdudulot ng tsunami. Kalimutan mo na ta, wag na tayong tumakbo. Mamatay man tayo. Worth it na isama natin si King of Dragons. Haha. Isang hindi kapani-paniwalang mabigat na buntong hininga ang biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Darn it, Thias Island ay hindi pa nakaranas ng ganoon kalakas na lindol dati. Hari ng mga dragon, tanggalin ang iyong harang at tumakbo para sa iyong buhay. Oo, nagmula ito sa ilalim ng lupa. Bagaman ito ay isang mahinang buntong hininga. Iniwan nito ang lahat na natulala at napuno ng negatibong emosyon. Ang ilang mga mahihinang individual ay naisip pang ang saktan ang kanilang sarili. Ano ang tunog na iyon ngayon? Sino ang bumantong hininga? Isang buntong hininga lang ang naisip ng ilang tao na wakasan ang kanilang sariling buhay. My goodness! Nagising kaya ang misteryosong individual na natutulog sa ilalim ng Thias Island. Marahil ang taong iyon lang ang maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na epekto. Sabay buntong hininga. Ang may pinakamalakas na reaksyon ay walang alinlangan na King of Dragons. Darn it, nagkunwari lang akong Master Terracos kanina. Nagising kaya si Master Terracos dahil doon. Kung magising siya at susundan ako. Oh my goodness, tapos na ako para sa. Habang pinag-iisipan ito, biglang lumabas ang enerhiya mula sa ilalim ng lupa at agad na binalot ang clone ng King of Dragons. Sabay dumilim ang mukha ni King of Dragons. Darn it, baka nagising talaga si Terracos at sinundan ako. Agad nitong sinubukang bawiin ang clone nito ngunit nalaman na nawala na ito ng contact dito. Ang enerhiya na lumabas mula sa ilalim ng lupa ay masyadong malakas at ganap na nasil ang clone nito. Darn it, natakot si King of Dragons at desperadong inatake ang enerhiya. Sumisigaw, maghiwa-hiwalay, ibalik mo sa akin ang clone ko. Sa kabila ng buong lakas ng King of Dragons, nanatiling hindi natitinag ang enerhiya. Mabilis lang itong lumiit at pinigilan ang clone nito. Lahat ng naruroon ay may mga ekspresyon ng pagtataka. Hindi ba malakas ang King of Dragons? Siyempre, ito ay malakas. Ito ay maliwanag mula sa naunang pakikipaglaban nito sa higit sa 20 primordial beast. Ngunit ngayon, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi nito matitinag ang enerhiya na iyon kahit kay titing. Darn it, what in the world is that energy? Sino ang naglabas nito? Ang enerhiya ay nagpatuloy sa mabilis na pag-ikli. At ang clone ng King of Dragons ay pinigilan ng husto na ito ay humahagulgol sa matinding paghihirap at nanginginig ng husto. Gayunpaman, hindi pa rin ito nagawang kumawala. Ang King of Dragons ay pawis na pawis sa desperasyon nito. Sa pag-atake ng lakas, nagpatuloy ito sa pagsigaw. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Maaari mo bang ibunyag ang iyong sarili? Nagsumikap ako upang linangin ang clone na ito. Kung mayroon kang anumang hinanakit laban sa akin, bakit hindi lumabas at bigyan ako ng isang mahusay na palo? Mangyaring huwag mong saktan ang aking clone. Elder, Guro, nakikiusap ako sa iyo. Ayos lang ba sa iyo iyon? Kabanata 2866. Walang imak ang lahat. Darn it, ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Tinong mag-aakala na ang makapangyarihang hari ng mga dragon ay hihingi rin ng awa tulad nito. At kapag ito ay nagmamakaawa, ito ay ganap na walang prinsipyo. Hiniling pa nito sa kabilang partido na lumabas at bugbugin ito. Gayunpaman, hindi tumugon ang kabilang partido sa King of Dragons. Ang enerhiya na pumipigil sa clone nito ay patuloy na lumakas ng mabilis. Bitawan mo ako. Ilabas mo ang clone ko.
Ang King of Dragons ay nasa kawalan ng pag-asa habang patuloy itong umuungol at desperadong umaatake sa enerhiya. Nakalulungkot, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa huli, ang clone ng King of Dragons ay nadurage ng enerhiya. Ang King of Dragons mismo ay dumanas din ng malakas na sampal at lumuwa ng isang subo ng dugo. Sa pagkasira ng clone nito, natural na nawala ang hadlang. Tinamantala ni Thies at ng iba pa ang pagkakataon at tumakbo palayo. Sa hindi inaasahan, ang lakas bigla, binalot si Thies, ang mga primordial beast, at lahat ng iba pa. Pagkatapos, itinapon sila nito sa sinaunang sektor. Hindi, umuungal si Thies na ayaw. Umalingaw-ngaw sa hangin ang boses. Ang sunod-sunod na pangyayari na ito ay nagpatulala kay Dexter at sa iba pa. Ang enerhiya ay umatake lamang sa King of Dragons. At naisip nila na ito ay nasa parehong panig ni Thies. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang enerhiya ay naghagis kay Thies at sa iba pa sa sinaunang sektor. Kung saan sila ay malamang na matugunan ang kanilang pagkamatay. Ang enerhiya ba na ito ay neutral sa kanyang paninindigan? Nang hindi sila binibigyan ng maraming oras para mag-isip. Ang enerhiya ay biglang nagbago sa isang higanteng kaldero at durog patungo sa tunay na katawan ng King of Dragons. Ang bilis nito ay masyadong mabilis. O sa halip, ang puwersang pumipigil sa higanteng palayok ay masyadong malakas. Mas mabagal ang reaksyon ng King of Dragons at nabigong makaiwas sa malakas na hampas mula sa pot. Nabasag ang katawan nito sa lupa. Nanginginig sa sakit, sabay-sabay itong tumalsik ng dugo. Ang hari ng mga dragon ay desperadong nakiusap muli. Elder, sino ka? Naniniwala akong may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Ngumisi ang kabilang partido. Hindi pagkakaintindihan. I personally heard you impersonating me just now. Ano? Nanginig ang lahat. Bagamat naghinala na sila noon na ang may-ari ng enerhiyang ito ay maaaring ang misteryosong individual na iyon sa ilalim ng lupa. Ngayong nakumpirma na ito, nagdulot pa rin ito sa kanila ng malaking pagkabigla. Tapos na, naistorbo namin ang individual na iyon sa ilalim ng lupa. At ngayon ay malamang na hindi na kami makakaligtas ngayon. Ang King of Dragons ay nanginginig din sa takot. Elder, it's a misunderstanding, it's just a misunderstanding. I just admire you too much. So, bang! Isang beses nabasag ang higanteng palayok. Muli, naging sanhi ng paglubog ng katawan ng hari ng mga dragon. At nalaglag ang kalahati ng kaliskis nito. Sa sakit, ang hari ng mga dragons ay umiyak ng umiyak. Master Terekos, mangyaring magpakita ng awa. Pareho tayong residente ng Thies Island. Ako ang namamahala sa sinaunang kagubatan. At ikaw ang namamahala sa ilalim ng mundo ng Thies Island. Bang! Minsan pa. Ang higanteng palayok ay itinaas ng mataas at nabagsakan ng malakas. Basag. Nabasag ang isang bahagi ng Dragon Bone ng King of Dragons. Dagendong. Ang King of Dragons ay nagpakawala ng isang malungkot at desperadong sigaw. Na umalangaw-ngaw sa buong primeval na kagubatan at bumulaga sa lahat ng primordial na hayop sa loob nito. Tinabi ni Terekos, ang buong isla ng Thies ay bahagi ko. Ngunit sinasabi mo na pareho tayong residente ng isla ng Thies. Anong biro? Napalunok ng laway si Dexter. Napakalaki ng isla ng Thies. Ngunit bahagi lang ito ng Terekos. Darn it, anong uri ng pag-iral ang Terekos? Nakiusap si King of Dragons. Master Terekos, alam kong mali ako. Tunay na alam ko ang pagkakamali ko. Iligtas mo ang aking buhay. Handa akong maglingkod sa iyo bilang isang lingkod. Sumagot si Terekos, hindi ka karapat-dapat. Bang! Bumagsak ang higanteng kaldero, dahilan para mawala ng malay ang King of Dragons. Ngunit mabilis itong nagising muli dahil sa matinding sakit. Naulit ito ng ilang beses. At hindi nagtagal na wala ang hari ng mga dragon sa halos buong buhay nito. Walang tigil ang pagsusumamo at desperadong hiyaw nito. Si Dexter at ang iba ay nagsisiksikan sa isang sulok. Nanginginig. Noon lamang nila tunay na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagharap sa isang tunay na powerhouse. Sa presensya ng isang tunay na powerhouse, hindi man lang sila ng ahas na isipin ang pagtakas.
Bagamat kasalukuyang wala sa kanila ang atensyon ni Tericus. Alam ni Dexter na tiyak na sinusubaybayan sila ni Tericus ng palihim. Kung sinubukan nilang tumakas, walang alinlangang mapapansin ni Tericus. At mas mabilis pa nilang sasagutin ang kanilang wakas. Sabi ni Soul Wolf sa nanginginig na boses. Dexter, mukhang determinado si Terechus na patayin ang hari ng mga dragons ngayon. At baka madamay pa tayo. Iuupo na lang ba tayo dito at masunaring maghihintay sa kamatayan? Kabanata 2867. Napasigaw si Quinlan sa pagkabalisa. Hindi tayo makakatakas. Nararamdaman ko ang purong bug zone ng kapangyarihan na humahaplos sa ating enerhiya na para bang sinusubaybayan nito ang bawat kilos natin. Kung masyadong kapansin-pansin ang pagbabago-bago ng ating enerhiya, ito ay mag-aalerto sa sino mang nasa likod nito. At baka makialam sila. Ano? Nakakunot noong tanong ni Dexter. Quinlan, tinasabi mo ba na ang purong bug zone ng kapangyarihan ay pinupuntirya ang ating enerhiya? Tumango si Quinlan. Tama iyan. Mabilis na idinagdag ni Dexter. Ibig sabihin, hindi na tayo magiging target nila kung walang enerhiya sa ating katawan. Sumagot si Quinlan. Sa teorya. Oo. Nasaan si Lacey? Nasaan siya? Bilasan mo. Bitawan mo siya. Udyok ni Dexter. Wala siyang lakas. Kaya hindi siya target ni Tericus. Bilasan mo. Hayaan mo siyang makatakas. Tumango si Quinlan bilang pagsang-ayon. Oo, tama ka. Well, kahit isa sa atin ay makakatakas ng buhay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, na nagpapakita ng makitid na spatial passage sa kanyang harapan. Lumabas si Lacey sa spatial passage. Noong sumabog ang parallel universe, nagsikap si Quinlan na kunin ang spatial passage nito. Medyo kumpleto ang spatial passage. Kaya nagawa niyang itago si Lacey sa loob nito. Sa sandaling lumabas si Lacey, nakita niya ang King of Dragons na binugbog hanggang sa isang pulpol. Taken aback, she blurted out, ano ang nangyari sa King of Dragons? Hindi ba ito ang pinakamalakas sa atin? Bakit ito binubugbog? Agad na bamulong si Dexter sa kanya. Lacey, itigil mo na ang pagtatanong. Tumakbo ka para sa iyong buhay. Tumakbo ka hanggang sa makakaya mo. Magtungo sa isla ng Thias at hanapin ang isang mandaragat na nagngangalang Xander Keech. Tisiguraduhin niyang ligtas kang makadaan sa lugar na ito. Napakamot ng ulo si Lacey. Okay. Halika. Alis na tayo. Delikado dito. Kalahati. Sa gulat niya, umiling si Dexter. I'm sorry. Lacey, hindi na kita makakasama. Simula ngayon kailangan mong umasa sa sarili mo. Ha? Nakanganga si Lacey na hindi makapaniwala. Dexter, ano bang pinagsasabi mo? Sabay tayong tumakas. How could you? Agad na sumingit si Dexter. Lacey, na-target na tayo. Sa sandaling subukan nating tumakas. Mahuhuli ang ating kalaban sa mga kilos natin. Wala nang makakatakas sa atin noon. May pagkakataon ka pang tumakas. Kaya umalis ka na. Ngayon na. Hindi. Parang determinado si Lacey. Kung mananatili ka, mananatili din ako. Makinig ka sa akin. Lacey. Tinubukan ni Dexter na kumbansihin si Lacey na magbago ng isip ngunit hindi ito nagtagumpay. Ano ang dapat kong gawin para umalis siya? Sa sandaling iyon, isang purong bug zone ng kapangyarihan ang biglang bumalot kay Lacey. Nadurog ang puso ni Dexter. Shit! Natuklasan ni Tericus si Lacey. He's using his power to envelope her. May balak ba siyang bugbugin siya tulad ng ginawa niya sa King of Dragons? Natural. Hindi niya basta-basta titignan ang babaeng pinahihirapan hanggang sa mamatay. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Handa siyang lumaban sa kaaway sa sandaling kumilos ang huli laban kay Lacey. Gayunpaman, ang dalisay na kapangyarihan ay walang ginawang masama matapos ay target si Lacey. Sa halip, nagsimula itong umikot ng mabilis sa paligid niya. Dahan-dahang pumikit si Lacey. Nangunot ang kanyang mga kilay. Nag-aalalang tanong ni Dexter. Lacey, are you okay? Tumango si Lacey. I'm fine. Something feels different. Though,
Parang inalis ng ihip ng hangin ang mga dumi sa katawan ko kaya gumaan ang pakiramdam ko. Ang bug zone ng hangin na sinasabi niya ay natural na bug zone ng kapangyarihan. Titerechius ba ang nagkusa na alisin ang mga dumi sa katawan ni Lacey? Seryoso. Ano ang kanyang nakukuha sa? Mas pinapaboren ba niya ang mga babae kaysa sa mga lalaki? O ito ba ay asarol sa harap ng mga kapatid? Tumigil si Terikos sa pagpapahirap sa King of Dragons at inipon ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Lacey. Umiikot sa paligid niya. Si Lacey ay kitang-kitang nakahinga ng maluwag. Tinakawala ng anumang matagal na tensyon. Maya-maya pa, sa wakas ay nagsalita si Terikos sa nanginginig na boses. Sino ka? Saan ka nanggaling? Ano ang nangyayari? Kabanata 2868. Nagkatinginan si Dexter at ang iba dahil sa gulat. Parang natatakot si Terikos, ngunit imposibleng matakot siya kay Lacey. Na walang iba kundi isang ordinaryong tao. Kaya niyang talunin ang King of Dragons hanggang sa isang pulpol ngunit natatakot siya sa isang walang kapangyarihan na binibini. Natagpuan nila ang katotohanang iyon na kamangha-mangha. Gayunpaman, hindi nila maitatanggi na may bakas ng takot sa boses ni Terikos. Natakot din si Lacey. Ako ang presidente ng Linton Group. Sagot niya, Linton Group. Parang naguguluhan si Terikos. Ano yan? Ipinaliwanag ni Lacey. Ang Linton Group ay isang pampublikong nakalistang kumpanya na may magkakaibang interes sa negosyo. Kabilang ang konstruksyon, pagkain at inumin, at industriya ng medikal. Bukod sa iba pa, bukod pa rito, mayroon kaming. Pinutol ni Terikos. Anong pinagsasabi mo? I don't get it. I'm asking about your identity. Bilang isang sinaunang nilalang, si Terikos ay natulog ng libo-libong taon at walang alam tungkol sa kasalukuyang lipunan. Nag-alinlangan si Lacey. Ako ang asawa ni Dexter Cruz. Sagot niya. Napailing si Terikos. Asawa ni Dexter Cruz. No. I want to know your background. What is your surname? Quintan. Ang sagot ni Lacey. Sa pagtataka ng lahat, natuwa si Terikos. Hinten. Basilios Hinten. The Demi-Emperor. How are you related to Basilios? Natarante si Lacey. Sino si Basilios? Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa narinig ang pangalan niya. Mabilis na nakabawi si Terikos. Ang panahon ay lumipas, at marami ang nagbago. Naiintindihan na maaaring hindi ka pamilyar sa Basilios. Bilang kanyang inapo, bibigyan kita ng pagkakataon at ililigtas ang iyong buhay. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Nagulat si Dexter at ang iba pa nang malaman na si Lacey ang Demi-Emperor. Ang inapo ni Basilios. Sino si Basilios? Ang Demi-Emperor. Siya ay lumilitaw na nagtataglay ng makabuluhang kapangyarihan. Posibleng kapantay ni Terikos o kahit na higit pa sa kanya. Sa buong kasaysayan, ang mga emperador ay may hawak na higit na kapangyarihan kaysa sa mga hari. Kaya't maliwanag kung bakit nagpakita ng takot si Terikos nang makilala niya si Lacey. King of Dragons. Sa una ay nagbitiw sa kapalaran nito. Ngayon ay nasalayan ang isang kislap ng pag-asa para mabuhay. Mabilis itong sumigaw. Oo, gusto naming mabuhay. Mangyaring bigyan kami ng pagkakataong mabuhay. Master Terikos. Tumango si Terikos. Mabuti, kung talagang gusto mong mabuhay. Pagkatapos ay patunayan ang iyong halaga. Maglakbay sa sinaunang sektor at kunin ang isang banal na sandata para sa akin. Mayroon kang 1 buwan upang magawa ang gawaing ito. Kung magtagumpay ka, magkakaroon ka ng karapatang mabuhay. Gayunpaman, kung hindi mo mahanap ang banal na sandata, lahat ay mamamatay maliban sa inapo ni Basilios. Isang banal na sandata. Tanong ni Dexter. Master Terikos. Ano ang antas ng banal na sandata na gusto mo? Level. Alam ko na hinahati ng mga mahihinang katulad mo ang divine weapon sa 4 na level. Sky level, Earth level, Dark level, at Yellow level. Ang divine weapon na gusto ko ay wala sa 4 na level dahil isa itong tunay na divine weapon. Isang tunay na banal na sandata na ginamit ng isang banal na nilalang. Ito ay dapat na napakalakas. Kung makukuha ko para sa sarili ko, nang walang babala,
Nagpakawala si Tericus ng nagyayelong single. Ang kanyang mga mata ay nanliit na may mapanganib na kislap. Binata, kung hindi ka asawa ng inapo ni Vasilios, ang gayong kawalang galang na pag-iisip ay magkakaroon ka ng nakamamatay na sampal mula sa aking kamay. Mas mabuting huwag kang mag-isip tungkol sa banal na sandata. Babala niya. Maingat na binigyan ni Quinlan at ng iba pa si Dexter ng thumbs up. Na namangha sa kanyang kapangahasan na gusto ang banal na sandata na maging kanya. Isang awkward na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Dexter. Idinagdag ni Tericus. Ang inapo ni Vasilios ay mananatili. Agad na sumingit si Lacey. No. I must go with Dexter. Pinalaan siya ni Terechus. Young lady. Wala kang ideya sa mga panganib na nakatago sa loob ng sinaunang sektor. Ang pagpasok dito ay maglalagay sa iyong buhay sa matinding panganib. Hindi. Ito ay walang alinlangan na haantong sa iyong pagkamatay. Giit ni Lacey. Kahit mamatay ako, dapat kasama ko si Dexter. Mabilis na sumingit si Dexter. Lacey, please don't act impulsively. Stay here and wait for us. Don't fret. We will leave the ancient sector unscattered. Kung sasamahan mo ako, you'll only become a liability. Expose me te karagdagang panganib. Gayunpaman, nanatili siyang determinado. Dexter, narinig ko na ang mga kwento ni Quinlan tungkol sa sinaunang sektor. Wala pang lumabas na buhay doon. Maliit lang ang tsansa na mabuhay. Kahit mamatay ka dyan, gusto kong nasa tabi mo. Kabanata 2869. Si Dexter at ang iba ay matiyagang sinubukang baguhin ang isip ni Lacey. Ngunit siya ay matigas ang ulo at tumangging kumilos. Sa huli, kahit si Tericus ay sumuko. Bamantong hininga siya at sinabing, "Bueno." Tila minana ng inapo ni Vasilios ang kanyang katigasan ng ulo at pagpupersage. Kung pipilitin mong pumasok, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Dahil doon, nawala ang kanyang malakas na kapangyarihan kay Lacey at muling bumalik sa King of Dragons. Ang hari ng mga dragon. Sa pag-aakalang nilayon ni Tericus na ipailalim ito sa higit pang pagdurusa, ay nasa bingit ng pagkasira sa takot. Master Tericus, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang aking buhay. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Ipinahayag ni Tericus, kung nais mong matiyak ang iyong kaligtasan. Bumuo ng isang kontrata ng master servant sa mga inapo ni Vasilios. Kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng iyong sariling buhay. Dapat mong protektahan ang mga inapo ni Vasilios. Kung lalabagan mo ang kontratang ito, ikaw ay magkakaroon ng galit langit at makatagpo ng isang malagim na pagkamatay. Wala kang magiging inapo, at ang iyong tribo ay haharap sa pagkalipol. King of Dragons ay hindi nakaimik. Malupit yan. Gusto niyang harapin ko ang isang malagim na pagkamatay at mawala ng anumang inapo. Hindi lang iyon. Para sa aking tribo ay haharapin din ang pagkalipol. Ang King of Dragons ay walang pagpipilian kundi ang magpaubaya dahil gusto nitong mabuhay. Walang sabi-sabi. Pumasok ito sa isang master servant contract kay Lacey. Nakaramdam ng pait si Quinlan sa nakita. King of Dragons, na dating pinakamakapangyarihang nilalang sa TS Island. Ngayon ay lingkod ni Lacey. Ang pinakamakapangyarihang nilalang sa isla ng TS. Si Quinlan ay alagad na ngayon ni Dexter. Iniisip niya kung ano ang ginawa ng mag-asawa sa kanilang mga nakaraang buhay upang matanggap ang ganoong kapalaran. Matapos mapirmahan ang kontrata, pinalot silang lahat ng kapangyarihan at itinapon sila sa sinaunang sektor. Ang isang makapal na ambon ay naroroon sa sinaunang sektor, na binabawasan ang visibility sa mas mababa sa 2 metro. Sa paghakbang nila sa sinaunang sektor, umalangaw-ngaw sa ulap ang boses ni Dexter, na nagsasabing, "Lahat, magtipon sa paligid ko. Dapat tayong magsama-sama sa sinaunang sektor o panganib na mapahamak sa mga taksil na lupaing ito." Nang marinig iyon, agad na nagsiksikan ang lahat sa kanya. Nag-headcount si Dexter at napagtantong wala roon ang King of Dragons. Walang pag-aaksaya ng sandali. Tumawag siya, "Hari ng mga dragon, ibunyag ang iyong sarili. Walang silbi ang pagtakas. Tandaan, ikaw ay nakatali sa isang kontrata ng master servant kay Lacey.
Tulungan mo ako. Tulong, mahinang boses ni King of Dragons sa di kalayuan. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Dexter at mabilis na tinungo ang tunog. Nang sa wakas ay nakatagpo sila ng King of Dragons. Halos hindi maitago ng lahat ang kanilang pagkagulat. Nakahiga sa harap nila ang nilalang. Nahati sa kalahati. Ang dating mayabang na kilos nito ay napalitan ng talunan at walang buhay na anyo. Ito ay isang shell lamang ng kanyang dating sarili. Sa bingit ng kamatayan. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Dexter. Napaluha si King of Dragons. Hindi mo ba nakita kung paano ako hinati ng puwersa ni Terracus sa kalahati? Bilasan mo. Kailangan ko ng espiritual na enerhiya ngayon. Tulungan mo ako. Espiritual na enerhiya. Umiling si Dexter. Hindi magiging madali ang paghahanap ng espiritual na enerhiya sa tiwangwang na lugar na ito. Gayunpaman, naaalala ko na nakapatay ka ng maraming primordial beast sa primeval forest at nakuha ang kanilang mga spirit pills. Magagamit mo ang espiritual na enerhiya na nakaimbak sa loob ng mga tabletang iyon. Nabuhayan ng loob ang King of Dragons. Spirit pills. Where are my spirit pills? Where are they? Oh, right. They are inside my bot. Bilasan mo. Quinlan. Alisin mo yung mga tabletang yan sa puwitan ko. Hindi ako makagalaw ngayon. Kaya hindi ko sila mainom. Sa aking sarili. Natahimik ang lahat ng malaman na itinago ng King of Dragons ang mga spirit pills sa loob ng puwitan nito. Mabilis na ipinaliwanag ng King of Dragons. Huwag mong intindihin. Sa totoo lang. Isa ito sa mga kakayahan ng Dragon Race. Ang aking puwitan ay isang parallel universe na kayang mag-imbak ng mga gamit. Seryoso. Ang mga tao ay, muli, naiwan na walang imak. Ang kanilang mga puwit ay parallel universe, na may kakayahang mag-imbak ng mga bagay-bagay. Anong klaseng kasanayan yan? Ang King of Dragons ay malubhang nasugatan at hindi na kasing lakas ng dati. Dati, ito ang pinakamabigat na puwersa sa kanila. Kung maibabalik nito ang lakas nito, ang kanilang kaligtasan ay lubos na mapapahusay. Nakilala ito. Mabilis na tinungo ni Quinlan ang likurang bahagi ng King of Dragons. Kung saan kumuha siya ng ilang spirit pill mula sa itago nito. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi niya natuklasan ang sekretong ito noong ginamit siya ng King of Dragons para panasan ang hulihan nito noon. Kung alam kong may parallel universe na nag-iimbak ng mga kayamanan nito. Nagnakaw na sana ako, nang magkaroon ng mga spirit pill. Hindi nag-aksaya ng oras ang King of Dragons at mabilis na dinurog ang tatlo sa pagitan ng malalaking kuko nito. Sa isang iglap, isang makapal na pagdagsa ng espiritual na enerhiya ang tumago sa hangin. Kabanata 2870. Habang dumadaloy ang malakas na espiritual na enerhiya sa katawan nito, ang King of Dragons ay nakaranas ng mabilis na pagbabagong lakas. Hindi nagtagal. Ang mga naputol na bahagi ng katawan nito ay nagsanib muli ng walang putol. Gayunpaman, ito ay mahina pa rin. Nang makaligtas sa pagsubok, nakahinga ng maluwag ang hari ng mga dragon. Babagal nitong maibalik ang kapangyarihang nawala. Nagpasilaw sa lupa. Ang King of Dragons ay nagpakawala ng malamig na singhot. Maghintay ka lang. Terracus, kung makakalabas ako ng buhay sa lugar na ito. Isinusumpa kong maghihiganti ako. Halos naglalaway si Dexter nang makita ang mga spirit pill sa kamay ni King of Dragons. Mayroong maraming mga spirit pill. Ilang mga banal na sandata ang magagawa ko gamit ang mga tabletang iyon. Dapat ko bang inumin ang lahat ng mga tabletang iyon para sa sarili ko kapag mahina pa ang katawan ng King of Dragons? Biglang nagsalita si King of Dragons. Dexter, ako ay malubhang nasugatan. At upang mapabilis ang aking paggaling, kailangan kong pansamantalang makapasok sa iyong katawan. Sa pamamagitan nito, mas mabilis kong mababawi ang aking lakas. Kapag ako ay ganap na gumaling, ako ay makapagbibigay sa iyo ng higit na lakas. Proteksyon. Napangiti si Dexter. You're welcome. Of course. Bago iyon, hindi ba kailangan mong magbayad ng renta? Upa. Natarante ang King of Dragons. Anong renta? You will be eating and living in my body. Hindi ba kailangan mong magbayad ng renta?
Sagot ni Dexter. Ako. Halos maubo ng dugo ang King of Dragons sa sobrang inis. Bakit kailangan kong magbayad ng renta? Paliwanag ni Dexter. Kapag nabuhay ka sa loob ng katawan ko, uubusin mo ang lakas at kapangyarihan ko. Wala ka bang ibibigay na kapalit? Sa wakas ay naunawaan ng King of Dragons ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Nakikita ko na ngayon. Huwag kang matakot. Kapag naibalik ko na ang aking lakas, ibabalik ko ang lakas at kapangyarihang hiniram ko sa iyo. Sa totoo lang, ang paggamit ng iyong lakas at kapangyarihan ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Tinabi ito ni Dexter. Bago ka lumipat, kailangan mong magbayad ng upa. Kung gumaling ka at tumanggi kang bayaran ako, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo. Sumagot ang King of Dragons. How dare you underestimate us? Kami, bilang mga dragon, ay nagtataglay ng mga natatanging katangian na nagpapahiwalay sa amin. Ang aming pangako sa pagtupad sa aming mga pangako ay hindi natitinag. Gayunpaman, dahil nagdududa ka sa aking integridad, handa akong magbayad ng upa sa advance. Naghagis ito ng spirit pill kay Dexter. Isang spirit pill kapalit ng iyong enerhiya. Dapat ay higit pa sa sapat iyon. Matapos tanggapin ang spirit pill, umiling si Dexter. Hindi. Ito ay masyadong maliit. Ito ay sapat lamang upang mabayaran ang gastos. Medyo nagalit si King of Dragons. Dexter, don't push your luck. One spirit pill isn't sufficient for you. Ilan ang kailangan mo? Lahat ng pills mo. Ang sagot ni Dexter. Lahat. Nasisiraan ka na ba ng isip? Kailangan ko lang manirahan sa loob ng katawan mo ng humigit kumulang 10 araw. Hindi ito mauubos ng malaking halaga ng iyong enerhiya at kapangyarihan. Sagot ni King of Dragons. Gayunpaman, walang pakialam na nagkibit balikat si Dexter. Well, that's the price to pay. The value lies in rarity. My body is the only suitable place for you to reside in. Bigla namang humagalpak ng tawa si Quinlan. King of Dragons, if you don't mind, you can reside in my body. Of course, I will not require all your spirit pills. Kakailanganin ko lang kalahati ng kung ano ang mayroon ka. Ikaw. Tinuna ng tingin ng King of Dragons si Quinlan at Nishan. Wala ka bang balak? Mabilis na umiling si Quinlan. Of course not. I wouldn't dare to offend you. Natural. Hindi pipiliin ng King of Dragons na pumasok sa katawan ni Quinlan. Ang lakas ni Quinlan ay hindi mahalaga sa King of Dragons noong ito ay nasa kalakasan. Gayunpaman, nagbago ang mga pangyayari. Ang King of Dragons ay malubhang nasugatan. At kung pipiliin itong manirahan sa katawan ni Quinlan, posibleng mabitag at malipol ni Quinlan ang kaluluwa nito. Noong nakaraan, itinuring ng King of Dragons si Quinlan bilang toilet paper nito sa literal na kahulugan. Kaya hindi papalampasan ni Quinlan ang pagkakataon para sa paghihiganti. Iba talaga si Dexter. Maari pa ring kontrolin ng King of Dragons si Dexter dahil hindi ganoon kalakas ang lalaki. Ang pagkakaroon ng dating naninirahan sa katawan ni Dexter. Pamilyar ito at madaling maging komportable sa loob nito. Huminga ng malalim. Tinabi ng King of Dragons. Dexter, bakit hindi kita bigyan ng 2 spirit pill? Muli. Umiling si Dexter. Hindi. Gusto ko lahat ng spirit pill na nasa iyo.